Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po mga balita sa oras na ito. Trabaho para sa Bayan Act, maiaakyat na sa tanggapan ng Pangulo. May ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas Report. Maaari na maiakyat sa tanggapan ng Pangulo para malagdaan ang panukalang trabaho para sa Bayan Plan. Ito'y matapos i-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado para sa panukala na isang letter priority measure. Ang TPB ang magiging Employment Generation and Recovery Master Plan ng gobyerno sa susunod na 10 taon. Sa pamamagitan nito ay inaasahang mapaparami ang mapapasukang trabaho sa bansa at mapapataas ang employability ng mga manggagawa. Ang itatatag na TPB Interagency Council ang siyang bubuo at maglalatag ng mga polisiya kaugnay ng plano. Nakapaloob din sa panukala at pagtulong sa MSMEs at mga kooperatiba sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa financing, kapital at iba pang support mechanism, gayon din ang skilling, upskilling at reskilling ng mga manggagawa. Bibigyang insentibo naman ang mga employer o pribadong organisasyon na magbibigay ng pagsasanay, teknolohiya at mga bagong kakayanan sa mga manggagawa. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Panukalang amyenda sa Panukalang Philippine National Nuclear Energy Safety Act inaprubahan na ng Joint House Panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas Report. Inaprubahan ng Joint House Committee on Energy and Nuclear Energy ang panukalang amyenda sa proposed Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Sa isinagawang pagdinig ng Joint Panel, tinalakay ng mga mambabatas ang proposed amendments sa Section 8 ng House Bill 8218. Ito ay ang temporary collection ng universal charge across the board. Ibig sabihin, madadagdagan ng kalahating sentimos ang per kilowatt hour na binabayaran ng lahat ng end users ng kuryente. Ito ay ang mga commercial, industrial at residential. Inaprubahan ng dalawang komite na bawasan sa half centavo o 0.005 ang universal charge na sa orihinal na panukalang amyenda ay 2 sentimos. Ito ay gagamitin bilang interim funding source ng itatatag na Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom. Nakaasaad din sa panukalang amyenda na sakaling makatanggap ang PhilAtom ng annual budget mula sa General Appropriations Act, ipagpapaliban naman ang pagpapatupad ng universal charge ng 1 taon. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Bureau of Customs nakapagtala ng pinakamataas na total apprehension ng mga kontrabando sa nakalipas na 5 taon. May ulat si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas Report. Ipinagmalaki ng Bureau of Customs ang kanila ay pinakamataas na kabuuang huli nila ng kontrabando sa nakalipas na 5 taon. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio na umabot sa 30 bilyong piso ang total apprehended o kumpiskadong mga puslit na produkto magmula noong 2018. Ang pagpapaigting ng kampanya ng BOC ani Rubio ay bunsod na rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na habulin ang mga smuggler sa bansa. Kaugnay nito ipinahayag na BOC chief na tuloy-tuloy ang pagsasampa nila ng kaso sa mga natutukoy nilang dawit sa smuggling. Katuwang-anya nila dito ang Department of Justice sa pag-aabla at siyang tumutulong sa kanila upang bumilis ang pag-usad ng kaso. Pakinggan natin si Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio. As of currently po, ang mga nakumpiska total ng apprehended contrabands or smuggled goods is totaling about mga 30 billion mahigit na po. And this is the highest so far in the last 5 years. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Caloocan Mayor Oscar Malapitan nagpasalamat sa hatid na tulong na Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. May ulat si Marian Bastasa. Radyo Pilipinas Report. Lubos ang pasasalamat ni Caloocan City Mayor Along Malapitan kay First Lady Liza Araneta Marcos sa inisyatibo nitong Love for All program na nagkatid ng libreng serbisyong medikal sa libo-libong residente sa lungsod. Nitong Martes, pinangunahan ng alkalde at ng First Lady ang rollout ng programa sa Caloocan City Sports Complex kung saan naabot sa 5,000 residente ang nakatanggap ng kumpletong medical at laboratory services. Kabilang dito ang CBC,
fasting blood sugar, electrocardiogram at pati na x-ray. Ayon sa alkalde, malaking bagay ang hatid na tulong ng Love for All para maipadama ang malasakit ng pamahalaan sa mga may hirap. Pagtitiyak naman ito, patuloy na ipaprioridad ang health at safety programs para sa kapakanan ng mga residente sa lungsod. Samantala, bukod sa serbisyong medikal, nasa halos 2,000 residente rin ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng AICS, grocery packs mula sa DSWD at libreng skills training mula naman sa TESDA. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Yan po ang update sa oras na ito. Ako po si Kate de la Cruz Pilotin. Magandang umaga.